habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Gabay at patnubay. Palatuntunan nagbibigay inspirasyon, tatalakay sa iba-ibang pangyayari sa loob at labas ng ating bansa. Gagabay sa mga taong nangailangan ng patnubay sa kanilang mga suliranin sa buhay. At ngayon, narito ang inyong program host, ang Mindoriyong Midnight Boy, Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Ang oras ganap na alas 10:24 ng umaga. Ito'y hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Alright. Good morning, Pilipinas. Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga giliw kong taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Dito sa himpilan ng responsabling mga mamamahayag. Ano man ang lahi at lingwahe mo, basta't kayo ay Pilipino, ito ang boses mo. At syempre naman mga kababayan, sa pangalan po ng ating station manager, publisher, CEO President, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At ito naman po ang abang lingkod ninyo ng gabay at patnubay, ang kuya ng lahat, ang Mindorinyong Midnight Boy, bagamat hindi naman ganong kagwapuan, sigurado namang ito inyong maaasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Aceveda Namuko. Dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay. At syempre ngayon po ay September 27, 2024 ng taong kasalukuyan, araw ng Biyernes. Biyernes na po. At syempre, weekend na po bukas. Kaya nga sabi nga, happy weekend sa lahat para bukas. Syempre, 2 araw na uli ang pahinga ng lahat ng ating mga kababayan. Ang lahat ng ating mga kangay manggagawa dito sa ating bansa, sa mga construction worker at iba pang mga nasa ikangay individual na mga trabaho sa iba't ibang
iba't ibang kumpanya yan. Kaya sabi nga po ay talagang ang mga araw na katulad ng Sabado ay pagbabanding sa pamilya at kapag araw ng Linggo ay nasa pagsisimba. Kaya ngayon po nga ay araw ng Biyernes, araw po ng Jesus Nazareno, ng Black Nazarene dyan sa lugar po ng Katedral ng Quiapo. Kaya regards po sa lahat ng mga panatiko ng Black Nazarene ng Quiapo. Sabi nga ay ingat-ingat sa biyahe, ingat-ingat sa mga mandurukot. Sabi nga kung saan nagkakatipon at kung saan maraming pulutong ng tao, naandun pa naman yung mga mga laslas, bulsa, at saka yung mga snatcher at mga mandurukot. Kaya ingat-ingat lamang po. Sa halip na sabi nga ay nasa konsentrasyon ng iyong pagdarasal o pananalangin, ay mawawala ka talaga sa konsentrasyon kapag may mga taong ganyan. Kaya kinakailangan po talaga ang yung pong mga mahalagang bagay, yung mga mahilig magsuot ng mga alahas na ginto, aba wag na po ninyong i-display sa inyong tainga o sa inyong liig. O ganon din sa sinsing kung ayaw nyo maputulan ng galamay. Kaya sabi nga po talagang ingat-ingat. Mas mainam na po sabi nga simple lamang po yung inyong gayak. Nang sa gayon, maiwasan po yung isabi nga pagnanasa o pag-iinteres sa mga masasamang loob. Alright, magandang umaga po sa ating mga taga-Studio 2 mula sa Bulwagan ng Balitaan. Kay Kuyang Alan Bordeos, Ate Cora Biernes, Ate Joy Pasco at Kuyang Jack Ross Bordeos. Ganon din sa ating Bulwagan ng Balitaan Studio 2 mula kay Bulwagan ng Balitaan kay Kuyang Wayne Espeno Lawson, ang Bisayang so siyempre ang kanya pong palatuntunan ay mag-uumpisa po incoming sa Martes na po next week at saka Huwebes yan. Tuwing Martes po at Huwebes. Kaya ang tabayanan po ang issue ng lipunan ni Kuyang Wayne Espino Lawson. At syempre, binabati rin po natin ng magandang morning ang taga-Studio 3 dyan sa Region 3, ha? Studio 4, Region 3 sa Bulwagan ng Balitaan ni Kuyang Paul Aludo, kay Kuyang Miguel Borbon at kay Kuyang Stephen Sabat. Magandang umaga sa inyong lahat yan at sa lahat po ng mga taga-Norte. Mapagpalang umaga po. Siyempre sa ating mga taga-Calabarzon, may Maropa. Partikular sa lugar po ng Mega Manila. Mapagpalang umaga po ngayong araw ng Biyernes. Sa mga taga-Visayas, mga taga-Mindanao, mapagpalang umaga. Siyempre, ganun din po sa mga taga-Viva KPP San Benito. Yan sa lugar po ng Oriental Mindoro sa lungsod ng Calapan at sa Barangay Bangkatan, Baco Oriental. Magandang umaga po sa pangunan ni Brother Ansel Arroyo, ni Sister Merlina Padriquilla. At yan po naman sa lungsod ng Calapan kay Brother Rubin Pamilara, Brother Gerald Gasek. Ganun din kay Brother Celso Cueto, Brother Fernan Pascia, kay Sister Analisa Minguela Gasik. Ganun din kay magandang umaga rin kay ganun din po kay Kuyang Mek Acebeda. At sa lahat po ng mga brother at sister, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At sumayin nyo ang kaigandang araw. Magandang ngiti ng araw. Sabi nga bagamat mainit ang sinag ng araw, sabi mas mainam na po yung mainit kaysa sa umuulan. Araw walang baha. Alright, mga kasado patroller, standby report. At mga ilang sandali po lamang ay kayo ay magsisiwalat na at magbibigay ng mahalagang mga balita mula sa inyong mga kinalalagyan dyan sa lugar po ng National Capital Region, lugar po ng Calabarzon, may Maropa at iba't ibang dako ng ating bansa. Siyempre, good morning po, good evening kay Kuyang Gilier Valencia ng Georgia, USA, ang ating correspondent. Ganon din po kay Kuyang Julius Periols ng Canada, ang ating correspondent yan sa bansang Canada. Siyempre, ganon din po kay Ate Lynn Gabiana ng Taiwan. Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. At siyempre, binabati na rin po natin na magandang umaga po ang Carlens 225 Food Hub sa matatagpuan po dyan sa Busay Gasoline Station dyan sa lugar po ng Barangay San Roque, Antipolo City. Ito po ay pinamamalaan ni na Lani Esguera na siyang may-ari at Ami Sierra
M. Sapanta, John Dionisio, Irene Gabriel at G. Gabriel. Masarap na ang pagkain na kanilang niluluto at inihanda araw-araw po yan. Kaya pwede pong mag-order, pwede pong pasyalan. Mura na, masarap pa ang kanilang araw-araw na niluluto dyan sa Carlen's 225 Food Hub na matatagpuan nga po dyan sa Busay Gasoline Station dyan sa lungsod ng Antipolo City. Siyempre sa Barangay San Roque po yan na pinamumunuan po ng butihing kapitan na si Barangay Captain Anding Kabasbas. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. At siyempre, binabati din po natin ang mga barangay office dyan po sa lugar po ng Lumambayan, Libtong. Sa pangunguna po ni Tita Liti Acebeda. Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan. Sa lahat po ng mga taga-barangay Lumang Bayan. Siyempre, nandiyan po yung buong perso po ng ating mga kaanak mga Acebeda family dyan sa lugar po ng Barangay Libtong, Lumang Bayan. Siyempre, halos lahat po ng buong barangay dyan po sa buong Bako, nasa kupa ng bayan ng Bako ay puro mga kalahi po ng aking namayapang ina. At siyempre, pinarating din po natin sa lahat po ng mga kaanak ng namayapa ko pong kay isang ina na si Ginang Gloria Acebeda Namuco ay babaanlok sana po sa October 24. Yan. Siyempre, ang kanyang araw ng kapanganakan ay September 28. Kaya nga sabi nga sa 28th birthday pa no nabubuhay ng aking kay-isang ina. Kaya pinararating po natin sa lahat po ng mga kaanak ng aking ina at kaanak ng aking ama ay sa October 24 ay babaang luksa na po. 1 taon na po ng kamatayan ng yumaong Mother Gloria Acebeda Namuco. At inaanyayaan po ang lahat ng mga kaanak doon po gaganapin ang babaan ng luksa po. 1 taong pagdaraos ng paalaala sa lugar po ng chapel po ng KPP dyan po sa lugar po ng Sitio Bulalo, Barangay Baliti, lungsod ng Calapan. Kaya sa lahat po, maraming salamat po at sumainyo ang mapagpalang umaga ngayong araw ng Biyernes. Alright! Binabati rin po natin ang lahat ng ating mga manunood at sumusubaybay sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Ito po ay patuloy po ninyong mapapanood araw-araw simula Lunes hanggang Biyernes. At siyempre, ang official time po talaga ay alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Dahil sa may mga mahalaga pong inaasikasong inyong Kuyang Arnold, kaya medyo nababago po yung oras ng pagpasok. Kaya siyempre po ang ating palatuntunan ngayon ay hanggang 12 ng tanghali. Samahan po ninyo ako ng ating pagtatanghal. Punong-puno ng balitaan at mga impormasyon na nagaganap sa loob at labas ng ating bansa. Ang oras ganap na alas 10:35 ng umaga. Ito ay atid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito po ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At siyempre naman po, sa pagtataguyod ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. At siyempre sa paghatid ng Gold9 Plus, probiotics na may mga benefits, effective in preventing serious illnesses and ailments like diabetes, cholesterol build-up, asthma, hypertension, and kidney diseases. Helps in regulating normal blood pressure, maintains normal blood sugar level, boosts immune system, helps in healing wounds faster, perks up body's immune response to stress. Gold9 Plus Probiotic All-Natural Extract includes the following: Stevia Plan, Ampalaya, Serpentina, Malunggay, Acetaba, Insulin Plan, Banaba, Sambong, and Mangustin. Ang official endorser si Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Alright, good morning kay Ati Bai Fredelin Samaldani Puentes. Yan, mapagpalang umaga po sa lahat ng buong persa po ng 16 Clan. Yan. Orok 16 Clan, Bagong Pag-asa ng Barangay Sinawal, General Santos, yan sa Island ng Mindanao. Magandang umaga po sa ating butihing Bai Fredelin Samal Dani. Ang ating
Kasado 333. Siya po yung sinasabi po natin at palaging binabanggit sa ating mga kababayan na itong ating butihing baing ito ay talagang matindi ang misyon sa buhay at patuloy na naghahatid ng patuloy na pag-alalay sa ating mga katutubong tribong Blaan dyan sa lugar po ng Barangay Sinawal at sa pagtataguyod po ng ating butihing chaplain Frederick, si Kuyang yan, Chaplain Frederick Berry, yan. Siya po yung ating Kasado Patrol 13. At syempre, bagamat kayo po ay nasa mission ngayon dito sa lugar po at area yata ng Katagalugan, kaya sabi nga po ay ingat-ingat po at sabi nga ay patuloy ninyong ikangay pangalagaan ng inyong sarili, ang inyong katawan, sapagkat sabi nga po ay minsan-minsan umuulan-ulan, umaambon-ambon, kaya sabi nga po ay iba na nag-iingat para iwas trangkaso. Alright mga kababayan, tuloy-tuloy na po ang ating palatuntunan. Kasado Patroller, standby report. Narito ang pangunahin nating mga balita ngayong September 27. Today is Friday. LTO nagbabala sa mga empleyado BS pakikipagsabuatan sa mga picture. Round 1. Ready, go! Samantala, binala nitong Webes ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II ang kanyang mga empleyado laban sa pakikipagsabuatan sa mga picture o na mahaharap sa administrative sections, kabilang na ang pagkawala ng trabaho. Ito ang sinabi ni Mendoza matapos ilagay sa investigasyon ng 3 tauhan ng LTO, kabilang ang isang district office head dahil sa umano'y pagkakasangkot nila sa illegal na transaksyon sa mga picture o mga tao sa labas ng LTO na nag-aalok na mas mabilis na transaksyon kapalit ng bayad. Sa unang araw pa lang ng aking pag-aalala bilang LTO chief, nilinaw ko na tatakbo ako sa lahat ng pictures at mga kasamahan nila sa ating ahensya. Hindi natin papayagan ang dungisan ng mga taong ito ang pangalan ng ating ahensya dahil sa kanila mga scheme sa paggawa ng pera, sabi niya sa isang pahayag. Nitong Martes, 2 magkahiwalay na operasyon ang isinagawa ng LTO at partners and law enforcement malapit sa LTO Central Office sa Quezon City at sa Bulacan dahil sa kumpirmadong intelligence report ng empleyado na nakikipagtulungan sa mga picture ang operasyon sa Bulacan na nagresulta sa pagkakaristo sa isang picture na nagngangalang Michael Mendoza at 3 empleyado ng LTO. Noong araw ding iyon, inaristo ng mga intelligence agents ng LTO at mga operatiba ng Criminal Investigation and Detention Group or CIDG ang 40 anyos na si Desiree Daguino dahil sa umano'y pag-aalok ng pass S1 ng driver's license na isinagawang entrapment operation sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Napag-alaman na si Daginod ay nag-aanunsyo ng kanyang illegal na serbisyo sa pamamagitan ng Facebook. Isa pang suspek na sangkot kay Daginod na kinilalang 35 anyos na si Gerlo Gomez ang nagawa pang elude arrest. Dapat itong magpadala ng matinding mensay na hindi natin papayagan ang ganitong uri ng illegal na aktibidad na tiisin ang sinuman sa ating mga tauhan sa nakipagsabuatan sa mga picture na ito, ayon kay Mendoza. Alas 10:40 ng umaga, ito ay hatid ng KBS or MMU's TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Alright, ang oras ay alas 11:41 nga po ng umaga. Siyempre, ito ay sa paghahatid po ng Gold9 Plus Probiotic at ng Insensitive Potes. Alright, dakuan po muna natin ang sunod-sunod na pag-uulat ng ating mga kasado patroller na nasa iba't ibang area po dito sa ating bansa. Right, Kasado Patrol, Double L, standby report.
Oras alas 10:42 ng umaga, ito'y atid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. At siyempre sa paghatid ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-endorso, official endorse ni Dr. Ariel T. Bayran ng Gold9 Plus Probiotics. Alright. Kuya Lando Luto, standby report. Kasado Patrol Report. May pagulat ang ating Kasado Patrol 25 si Double L mula pa rin sa lugar ng Calabarzon. Ito ay may kinalaman sa retired PNP Chief Police General Benamin Acorda, itinanggi na may kaugnayan sa pagtakas ni Alice Goo. Ang buong detalye ay malalaman po natin kay Kasado Patrol 25, kay Double L. Alright, Kuya Lando. Sige, iputok mo na yan. Good morning. Yes, good morning. Maraming salamat sa iyo, Kuya Arnold. Tama ka na itinanggi nga ng dating PNP Chief Benjamin Acorda ungkol sa pagkadawit niya anya sa Pugo investigation. Pero bago yan, Kuya Arnold, nais ko mayroon tayong bagong balita. Karating lamang itong balita na ating natanggap. Okay, go. Dating PNP Chief Brigadier General Acorda dumating na sa Kamara para dumalo sa pagdinig ng Quad Committee ngayong araw ng Biyernes, September 27. Tatalakayin dito, kay Arnold, ang pagdinig ngayon ang issue ng EJK or extrajudicial killings, illegal drugs at Pugo investigation, Kuya Arnold. Malalaman natin yan kung ano magiging resulta ng kanyang pagkanta dyan sa Senado. Yes, ito nga, binigyan din nga ng dalawang mambabatas na si Surigao del Norte, Second District Congressman Robert East Barbers at ni Santa Rosa City, Laguna, Lone District Congressman Dan Fernandez. Samantala, Kuya Arnold, tiniyak ka ni dating Philippine National Police Chief, Retired General o Police General Benjamin Acorda Jr., kay Senador Ronald Bato de la Rosa na wala siyang kinalaman sa pagtakas ni dismiss at Pambanda Tarlac Mayor Alice Goo sa bansa dahil sa mga kinakaharap na mga kaso sa illegal na operasyon ng Pugo. Ayon kay de la Rosa, ito ang sinabi sa kanila ni Acorda sa group chat nilang mga dating PNP chief. Itinanggi ni Acorda ang mga lumutang na pagdududa na baka siya nga ang dating PNP chief na tumulong sa pagpuslit ni Goo palabas ng ating bansa. Matapos na ipakita sa pagdinig ng Senado ang ilang mga larawang kasama ang mga target na mga kapugo personalities. Siniguruhan niya sa kanila ni Acorda na wala siya nga ginawang masama at hindi siya tumulong sa pagtakas ni Goo. Sinabi pa ni Senador de la Rosa na hindi dapat husgahan si Acorda patay lamang sa litrato at dahil normal lamang anya naman may mga nagpapakuha sa kanila ng mga larawan kapag pinuno ng Philippine National Police PNP. Kahit naging kakilala pa ng dating PNP chief ang mga sangkot sa Pugo, hindi rin anya ito nangangahulugan na sangkot na rin si General Acorda sa illegal na gawain ng Pugo. Kuya Arnold. Oo. Mula pa rin dito sa lalawigan ng Cavite, Kasado Patrol Unit 25, ako si Double L. Nag-uulat para sa Gabay Patubay ng KBS RMM News, radyo na, TV pa. Kuya Arnold, mayroon pa ako isang balita. Tawagan nyo na lang po ako. Okay, babalikan kita maya-maya. Mga ilang pagbabalita lamang, Kuya Lando. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patroller. Kasado Patrol 25, Kuya Lando Luto. Maraming salamat. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. May-ari ng property sa Bacolod, Claire, sa tax evasion raps.
Inabsuelto ng Court of Tax Appeal ang may-ari ng dalawang property sa Bacolod City na nagbunga ng mga hindi rehistradong sigarilyo at kagamitan sa pagmamanufaktura ng sigarilyo noong 2017. Raid sa desisyon ng tax court na may pitsang September 23, Claire sa Alman Gayatin, ang registered owner ng Alter Trade ng Bella Socorro sa Bacolod, na pinaupahan ng mga Chinese individuals na pinagmumunuan ng isang Jimmy Chua para mapatay ng magpatay ng sigarilyo ng illegal. Kabilang sa mga nasamsam na lugar ay isang cigarette maker, machine 733, kaso bawat isa ay naglalaman ng 50 rims ng 10 packs ng sigarilyo, 26 na kaso ng low cigarette finished product at 2.5 milyong piraso ng peking sigarilyo ng Bureau of Internal Revenue. BIR, sinabi ng BIR na ang tax evasion ay may kinalaman sa hindi bababa sa 18.2 milyong piso sa excess taxes. Gayunpaman, sinabi ng korte na nabigo ang prosecution sa napatunayan na ang Gayatin bilang rehistrado ng may-ari ay may aktwal na kontrol sa mga hindi rehistradong produkto ng tabako. Hindi maaaring baliwalain ang pagkakaroon ng valid of enforceable contract at least sa pagitan ng akusado na sina Gayatin at Jimmy Chua, sabi ng korte. Sinabi ng CTA ang prosecution ay hindi pinagbabawal ang katibayan na tumuturo sa akusado alinman sa aktwal o konstruktibong pag-aari ng mga accessible goods. Iniutos din ng korte na i-archive ang kaso habang hinihintay ang pag-aristo sa iba pang akusado na sina Jimmy Chua, Andy Chua at isang hindi pa nakikilalang John Doe. Alas 10:49 ng umaga, ito yatid ng KBS or MM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Alright, good morning kay Jestone Namuko and Asia Namuko. Magandang umaga sa inyong lahat at sumainyo ang mapagpalang araw. Siyempre sa lahat po ng nakikinig sa umagang ito, magandang umaga po. Ang oras ganap na 10 minuto bago mag-11 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National News Paper. Samantala, 3 suspek sa pamamaril sa barangay officer ng Dakma sa Quezon City. Round 1. Ready, go! Ayon sa Quezon City Police District, itong Webes, 3 suspek ang naresto dahil sa insidente ng pamamaril sa ikamatay ng 2 katao, kabilang ang isang barangay public safety officer sa Quezon City at isa pa ang sugatan sa press briefing na ginanap sa QCPD headquarters sa Camp Karingal. Inilala si QCPD Director Brigadier General Rodrigo Maranan ang mga suspek na sina Ricardo Lucas Jr., 44 na anyos, Ernie Tambawan, 40 taon at Jenny Joy Roldan, 31, live-in partner ng Tambawan. Arestado ang 3 Miyerkules dahil sa pagpatay kina Pilio Cabado, 43, residente ng barangay Sauyo at barangay public safety officer Cornelio Nobal Jr., 57, kaunggulang kagabi dakong alas 10:30 ng gabi. Ayon kay Maranan, sa initial na investigasyon, nag-ugat ang pagpatay sa mainit na pagkatalo ng mga suspek sa kanilang mga kapitbahay na nagrereklamo sa may video okay session pa ang
1, kamakalawa ng gabi. Ayon sa mga saksi, nakialam ang pamangkin ni Kabado lalo pang nagalit kay Tambawan na nagbigti sa kanyang naganti si Kabado at sinampal si Tambawan na nag-udyok kay Lucas na barilin siya gamit ang baril. Binaril din niya si Nubal at isa pang barangay tanod na kagagaling lang sa lugar matapos makatanggap ng report tungkol sa pag-aaway. Tumakas naman ang mga umatake sakay ng motorsiklo o nang isinugod ang mga biktima sa kalapit na ospital ng kanilang mga kaanak. Ngunit idiniklarang dead on arrival si Kabado, samantalang kinakailangang ilipat si Nubals at ang iba pang sugatang bantay sa S. Avenue Medical Center at Quezon City General Hospital ayon sa pagkakasunod. Kalaunan ay namatay si Nubal dahil sa kanyang mga sugat. Nakuha ng mga investigador ang 2 basyon ng bala at 1 bala ng baril na sa pinangyarihan ng pamamaril. Isang joint follow-up operation ang isinagawa ng mga operatiba ng QCPD mula sa Talipapa Police Station. Humantong sa pagkakaaresto sa mga suspek dakong alas 10:53 ng umaga Miyerkules sa loob ng Barsky Apartel na matatagpuan sa number 81 Payatas Road, Barangay Payatas, lungsod ng Quezon. Samantala, naaresto na rin si Roldan dahil sa illegal possession of ammunition ayon kay Maranan. May standing warrant at arrest sina Lucas at Tambawan sa pagpatay at iba pang krimen. Sa Ilocos at Central Luzon lumalabas sa background investigation sa kanila na miyembro sila ng mga sindikato ng gun for hire. Para sa Quezon City shooting, sina Lucas at Tambawan ay haharap sa 2 kasong murder at paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition sa harap ng tanggapan ng City Prosecutor. Ang mabilis na operasyon na ito ay patunay sa ating dedikasyon na bigyang hustisya ang mga biktima at tiyakin na ang sinumang lumabag sa batas ay mananakot hindi kami mag-aatubiling tugisin ang mga kriminal sa ating komunidad, sabi ni Maranan. 6 na minuto bago ika-11 ng umaga, ito yatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National Newspaper. Alright. Tuloy-tuloy lamang po ang ating balitan. Siyempre, batiin muna natin ang magandang morning ang mga taga-Viva kay Pipi San Benito dyan nga po sa lugar ng lalawigan ng Oriental Mindoro. Yan. At siyempre, likewise, ganun din po sa mga taga-Jores Homeowners Association ng Binangunan Rizal. Sa masipag po nating Chairman of the Board, si Kuyang Win Lauson, at sa mga BODs sa panguna ni Kuyang Nestor Pernicita, yan, ni Kuyang Ricardo Eslita, yan, ni Kuyang Chudi Soyman Jr., si Kuyang Jason Almanon, ganon din po si Kuyang Edwin Carahog, at ganon din po si ang atin pong masipag na tresorero ng asosasyon, si Kuyang Julio Agaton alias Founder Aga. Kaya siyempre yan pong mga masisipag nating mga opisyales ng samahan ay talagang ginawa po nila yung nararapat na sa pagsasaayos ng kanilang komunidad po sa lugar na iyan. Talagang sabi nga pinag-aayos po nila yung kalsada. Sabi nga po kanilang pinagyaman para madaanan ng maayos sa mga residente ng Jores Homeowners Association. Kahit sa kabila po ng lahat na may nanliligalig sa kanila diyan na ibang grupo na siyang madalas na nanggugulo dyan sa komunidad, ay talaga pong sabi nga hindi naman po nga patuloy na magtatagumpay sila. Kaya kamakailan nga lamang po talaga yung komunidad na iyan ng Jores ay napayapa at napag-ayos ng samahang yan sa 10 po ng kanilang pamunuan. Kaya masisipag po silang lahat. At sabi nga walang ibang layunin kung hindi isa katuparan ang mga pangarap ng mga taong dyan ay naninirahan at para maayos yung kanilang lugar at area. Para sabi nga sila ay
maging isang mapayapang pamayanan na kausong ng ating lokal na gobyerno ng Binangunan. Kaya congratulations po sa inyong lahat at sana'y dumami ang lahi ninyo na mga magigiting at masisipag. Mga taga Joresom Honors Association. Alright, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Bill na nagbibigay ng mga Muslim IPs pantay na pag-access ng mga pampublikong sementeryo. Suportado. Round 1. Ready, go! Alright, tanggapin po na natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 47 mula po rin dyan sa National Capital Region. Alright? Kasado Patrol 49, Kuyang Joseph Elias Bontogon, standby report. Report ko lang Kasado. yung kahapon. Patrol report. Sorry. Alright, may pag-uulat ang ating Kasado Patroller, Kasado Patrol 49, Kuyang Joseph Elias Bontogon. Alright, Kuyang Joseph. Alright, sige. Iputok mo na yan. Good morning, Kuyang Joseph. Good morning po, Kuya Arnold. Namukod sa ating station manager ni Kuya Alan B. Bordios at naging sa ating mga tagapakinig at tagapasubaybay at tagapanood ng programa. Ito po ang aking balita. Nagpatupad ng balasahan sa hanay ng mga ilang matataas na opisyal ng Philippine National Police upang pamunuan ang bagong trabaho na naiatang sa kanilang mga balikat. Kasama sa nabigyan ng bagong appointment si Police Regional Office 11 Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III na itinalaga ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marvel bilang promoted ng bagong hipi ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na pinalitan si Police Major General Leo Francisco na inilipat rin bilang Director ng Civil Security Group na nasa Camp Crame. Si Torre ay kabilang sa PNPA Class 93 ang nanguna sa puspusang operasyon na kahanap at nag-focus ni Pastor Napoleon Carmen sa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City na nagresulta sa pagsuko ng leader ng reliyosong organisasyon kasama ang 4 na kapwa-akusado nito. Ipinalaga naman ang magiging bagong acting regional director ng PNP Region 11 na kapalit ni Torre itong si Police Brigadier General Leon Victor Cruz City mula sa Southern Police District na District Director na namuno sa pagpapanatili ng peace and order sa Southern Metro Manila at siya ay kabilang sa PNP Class 95. Pinangunahan ni Torre ang Police Regional Office 11 ng mahigit 3 buwan ang operasyon sa paghahanap at pagpapasuko sa itinuturing na puganting pastor na si Kibuloy sa 30 hektaryang QGC compound building premises. Kalaunan, ayon sa ulat, sumuko umano ang puganting leader ng simbahan noong Setyembre 8, 2024 o 2024 matapos ang 16 na araw o mahigit 2 linggo na pinahirapan ni Kibuloy ang mga kapulisan sa paghahanap sa kanya at sa mga kasabwat nito. Ayon pa sa mga haka-haka na balita, inilipas si Torre sa opisina ng CIDG dahil inatasan umano ang ahinsa na hanapin at tugisin rin ang puganting dating presidential spokesman ni former President Rodrigo Duterte na si Attorney Harry Roque dahil sangkot mano sa Philippine Offshore Gaming Operators
o pugo na iligal ang operasyon sa bansa. Ang nasabing balasahan ng mga opisyalis ng mga autoridad ay epektibo nitong Setyembre 25, 2024 ayon sa utos ni PNP Chief Marvel. Kaya congratulations po sa mga magigiting, matatapang at masisipag na kapulisan natin. Mula rito sa Metro Manila, ako po si Joseph Elias Buntugon, Kasado Patrol number 49 na nag-uulat sa gabay at patnubay ng TVS RMM News. Radyo na, TV pa. Alright mga kababayan, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 49 mula sa National Capital Region, Kuyang Joseph Elias Bontogon. Thank you, Kuyang Joseph. Alright, isunod po naman natin ang pag-uulat ng ating Kasado Patrol 22 mula pa rin dyan sa lungsod ng Pasig, si Hagupit. Si Kuyang Erman Patulot, standby report. Kuyang Erman. Kasado Patrol report. Alright, may malagang pag-uulat ang ating Kasado Patroller, Kasado Patrol 22, si Hagupit. Kuyang Arman Patulot. Kuyang Arman, sige, iputok mo na yan. Magandang umaga, Kuya Arnold. Andito ako sa OPSS kung saan nakikita ko ang mga serbisyo ni Colonel Arnido. Talagang lahat ng illegal parking dito ay binabantayan ng kanyang mga tauhan. Talagang aktibo sila. Pagka bawal, alam mo naman maraming driver na talagang saan bawal, talaga din sila nagpaparking. At saka hindi na tinutupad ang mga patakaran ng kung paano ang ginagawa ng mga maling gawain lalo ng mga driver na yan. Kaya nga masasabi ko lang dito, Kuya Arnold, dapat tututusin itong mga driver nito dapat sumusunod sa alis ng tunay sa batas ng trapiko para hindi naman sila mahuli. Kasi pag nahuli sila, masama ang loob nila. Kaya itong si Colonel Ornido at saka si Colonel Macalalat magkatuwang dito sa traffic bureau sa OPSA. Talagang maniniwala ko aktibo sila at saka masipag sila, lalo na kanyang mga staff. Sila talagang sadya talagang nakikita ko naman ang gawain talaga na talaga ito tama sa batas. At ako'y nag-ikot na rin ako, Kuya Arnold, dahil sa ng mga politiko, lalo din sa lalawigan na Rizal. Sila ko masipag na rin sila kasi marami nang tatakbo dito sa lugar ng Rizal. Kaya Go! kaya aktibo rin ako sa pag-iikot para malaman ko rin ang sino mga tamang mga politiko na dapat natin purihin at dapat natin tutunan ng pasin. Kasi marami rin naman politiko na magaganda ang ginagawa nila o na talagang nagpapatubad sila ng tamang tupulit na nilang posisyon. Nila ka pa sa madalang balita ko, Kuya Arnold, o si Kasado Patrol Pedro Arman Patrol na bulan, si Gabriel Patubay, RMM News niya. Jari na TV pa. Alright, maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patroller, Kasado Patrol 22. Mula kay Agupit, Kuyang Arman Patulot. Thank you, Kuyang Arman. Samantala, ang oras ay alas 11:06 ng umaga. Ito'y atid ng KBS RMM News TV. Radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. At syempre, sa pagtataguyod rin ng Gold9 Plus Probiotics na may mga benefits na talaga nakapagbibigay kaginawahan, lalo na po sa mga nagsisenior citizens. Alright, ang official endorser po ng Gold9 Plus Probiotics, Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Alright, Kasado Patrol 40, standby report.
Alright mga kababayan, tanggapin po natin ang pagulat ng ating Kasado Patroller, ang Kasado Patrol 40 mula po rin yan sa Quezon City. Arestado ang isang babae at isang lalaki sa bypass operation kagabi yan sa Quezon City. Ang detalye ay magmumula sa ating Kasado Patroller, Kasado Patrol 40, Kuyang John Santosidad. Kasado Patrol Report. Alright, Kasado Patrol 40. Go, go, go! Iputok mo na yan! Kuyang John, magandang umaga sa iyo. Alright, Kuyang John, wala kayatang monitor. Alright, nasa linya po ang ating Kasado Patrol 40. Ito ay ang kanyang iulat ay may kinalaman po, arestado ang isang babae at ang isang lalaki sa bypass operation kagabi dyan sa Quezon City. Alright, Kuyang John, go go! Iputok mo na yan! Arestado sa sinagawang bypass operation. Narinig mo pa yan, Lord? Okay, go go! Wala kayatang monitor. Ating Kasado Patrol 40. Ito ay ang kanyang ulat ay may kinalaman po, arestado ang isang babae at isang lalaki sa bypass operation kagabi dyan sa Quezon City. Alright, Kuyang John, go go! Putok mo na yan! Yes, good morning. Kasama ko yung Arnold at yung ating station manager. Okay. Isang lalaki, isang babae. Arestado sa sinagawang bypass operation kagabi ng mga Drug Enforcement Unit, Station 6, Batasan Hills, Quezon City, sa pangunahan ni Police Captain Glenn Gonzales, Chief SDO, sa pangasiwa pa rin ni Police Lieutenant Colonel Romel Abinido, Station Commander. Nakilala ang suspect sina Sande Muntas, 24 anyos, Sister Arbio, 37 anyos. Na-recover ng mga operatiba mula sa dalawang suspect. 3 pirasong plastic sachet na hinalang sabo, isang cellphone at isang coin purse at 20 pesos bilang bypass money. Nangyari ang nasabing bypass operation kahabaan ng IBP Road, Barangay Batasel, Quezon City. Naharap sa kasong paglabag ang mga suspect, Section 5 at Section 11, Article 2 at RA 9165. Monitor witness, Barangay Kagawad, Ruel de la Rosa. Mula rito sa Quezon City, ako si John Santosidad, Patrol Korte, nag-uulat gabay at patnubay ng KBS, RM News, Diaryo na TV. Pabalik sa iyo, Kuya Arnold. Alright! Maraming salamat sa pag-uulat ng ating Kasado Patrol 40 mula pa rin sa Quezon City, Kuyang John Santosidad. Thank you, Kuyang John. Kaya talaga, Kuyang John, medyo kapag ikay magpapasok ng iyong report ay kailangan ni medyo pumunta ka sa lugar na medyo silent para na sa gayon eh, hindi masyadong masalimot yung iyong yung iyong tunog diyan sa iyong kinalalagyan. Alright. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, alas 11 ng umaga, ito ay atid ng TBS or MM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Ito ay sa pagtataguyod ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National News. Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Siyempre, sa lahat po ng mga nakaantabay at nakaalalay na ating mga Kasado Patroller. Alright, balikan po natin yung ating isang Kasado Patroller. Nagbabalik ang kanyang pag-uulat, si Double L. Alright, Double L, standby report ka diyan. Alright. Balikan po natin at nagbabalik ang ating Kasado Patrol 25 upang ihatid ang malagang balita. Alright, yan nga po ay sabi nga
may kinalaman may kinalaman sa may kinalaman sa mahalaga tungkol po ito sa Okay, Kuya Lando. Sige. Alright, Kuya Lando, stand by. Ang oras ganap na alas 11:12 ng umaga. Ito ay hatid ng KBS or MM News TV. Alright, Kuya Lando, sige, iputok mo na yan. Yes, maraming salamat sa iyo, Kuya Arnold. At ikaw sa aking pagbabalik ulat, ito sa mga oras nito, Kuya Arnold, sa isang pagdinig sa Kamara de Representante. Kaugnay ito, Kuya Arnold, nato nito sa labing, 24 na mga former PNP chief. Kung mayroon nga sa kanila ang umano'y tumatanggap ng monthly payroll mula sa illegal na operasyon na pugo sa bansa, Kuya Arnold. Sa ngayon, inimbestigan na ng Philippine National Police ang 24 o 24 na mga nagsilbing bilang hipe ng pambansang pulisya kung mayroon sa kanila ang umano'y tumatanggap ng monthly payroll mula sa illegal na operasyon Philippine Offshore Gaming Operation o pugo dito sa ating bansa. Ito ang kinumpirma ni Philippine National Chief General Robela Francisco Marbel, ang kasalukuyang hipe ng pambansang pulisya habang binubusisi ng mga senador ang panukalang pundo ng kanilang ahensya. Ayon kay General Marbel, hindi nila ikinalulugod ang siniwalat ni PAGCOR Senior Vice President for Security na si retired General Raul Villanueva, lalo na under oath or sumumpa pa ito sa pagdinig ng Senado Committee on Women and Children. Kailangan niya linawin ito ni General Villanueva dahil sa nakapikto ito at hindi lamang sa buong haday ng pambansang pulisya kundi maging sa peace and order ng organisasyon. Sa ngayon, Kuya Arnold, anya ay wala pa silang natatanggap na ulat mula kay Villanueva. Ngunit susulat na sila sa opisyal para silingin na pangalan na ang umano'y PNP chief na tumanggap ng payula mula sa pugo o kaya ay linawin mismo sa kanya sa Senado kung wala talagang sangkot na mga dating PNP chief. Samantala, sa isang ambos interview ng mga mamamayan, sinabi naman ni Local Government Secretary DLG Benur Amalos na wala siyang alam sa pinalutang ni Villanueva. Hindi pa rin anya sila nakikipag-usap kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. hinggil sa usaping ito o isyong ito. Kahit pa man, nais malaman ni Secretary Amalos kung sino ang tinutukoy ni Villanueva na dating hipe ng Philippine National Police na tumatanggap ng payula mula sa illegal na pugos sa bansa. Mula dito sa labas ng ating impilang, Kasado Patrol Unit 25, Dobulel, Kuilan Duluto, nagulat para sa Kabay Patnubay ng KBS RMN News, Radyo na TV pa. Maraming salamat at happy weekend, Colonel. Alright, thank you, Kuya Lando. Siya ang ating Kasado Patrol 25 mula pa rin sa area ng Cavite. Kuya Lando Luto. Thank you. Samantala, ang oras ay ganap na alas 11:16 ng umaga. Ito'y hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo National Newspaper. Alright, magandang umaga. Thank you for watching. Nady Garcia. At syempre, sa ating, ganun din po sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa lugar po ng lungsod ng Calapan. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat diyan. At siyempre, kangay happy weekend ho. At sabi nga ay Sabado na bukas, medyo talagang yung ating mga ginang at ina ng ating tahanan ay talagang preparado na sa kanyang husband. Pagdating ng pagbanding mula sa araw ng bukas, siyempre, 2 araw yan,
bago uli yung mga araw ng pasukan sa kanilang mga trabaho. Alright, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitan bell na nagbibigay ng mga Muslim IPs. Pantay na pag-akses ng mga pampublikong sementeryo. Suportado! Round 1. Lady, go! Samantala, nakakuha na ng suporta mula kay Senate Minority Leader Aquilino Cocomi Pimentel III ang panukalang batas na nagpapahintulot sa pantay na pagpasok ng mga Pilipino Muslim at Indigenous Peoples or IPs sa mga pampublikong sementeryo. Sa kanyang suportang interpellation sa Senate Bill 1273, pinuri ni Pimentel si Senador Robin Hood Padilla sa pag-iisip ng ideyang ito at sa pag-author at pag-sponsor ng panukala. Actually, I think this is a very timely measure, lalo na ang sponsor namin na nakakatanggap ng actual real life experiences na sinasagot na sa panukalang batas na ito. Ito ay isang panukalang dapat nating suportahan, sabi niya. Si Padilla na namuno sa Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs ang nag-ain ng panukalang batas matapos malaman ang mga karanasan sa totoo buhay kung saan ang mga Muslim at IP ay nakakaranas pa rin ng problema sa paghahanap ng mga libingan para sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Inilarawan ni Padilla ang suporta ni Pimentel bilang papanahon at karapat-dapat. Nauna rito sinabi ni Padilla na nakakagalit na malaman ang mga kamakailang insidente tulad ng paglipat ng 100 labi sa isang sementeryo ng mga Muslim sa Quezon City at Montalban dahil sa mga aktibidad ng isang kalapit na quarrying company. Dagdag pa niya, maraming IP ang naharap sa mga hamon sa pagsunod sa kanilang mga tradisyon sa paglilibing, lalo na sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa, dahil ang mga labi ay kailangang ihatid sa kanilang mga lalawigan. Iminungkahi rin ni Pimentel ang pagpapabuti sa panukalang batas, kabilang na ang pagsasama ng floor plan para sa mga pampublikong sementeryo. Gayon din ang pagpapahintulot sa mga donor ng mga burial lot na makaimpluwensya sa paghatid ng mga sementeryo. Sang ayon naman si Padilla sa mungkahi na mambabatas sa Mindanao. Alas 10:20 ng umaga, ito'y hatid ng KBS RMM News TV. Radyo na, dyaryo pa. Ito ay sa pagtataguyod ng Balitang Kasado. Ang payagang balansi at totoo, National News. Senate Budget Hearing sa October 18 gaganapin. Round 1. Ayon pa rin kay Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe, ang committee hearing sa panukalang 6.352 pesos trilyong national budget para sa 2025 ay ibalot sa October 18 sa oras para sa maikling All Saints Day at All Souls Day break ito. Matapos sertipikahan ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang noong Martes bilang Urgent House Bill 10800 o ang 2025 General Appropriation Bill upang matiyak ang agarang pagpasa nito. Ayon kay Poe, matapos ang committee hearings at ang transmittal ng GAB sa Senado, sisimulan na ang kanyang panel ang paghahanda sa committee report para sa plenary deliberations na magsisimula kapag muling nag-resume ang session sa November 4. Nauna talaga kami sa hearings, assuming lahat ng vice chairman ay magsusumiti ng kanilang committee reports on time. Handa na akong mag-sponsor by then, sabi niya. Ayon kay Senate President Francis Escudero, bahala na si Poe kung ano ang schedule kapag naipasa na sa Senado ang panukalang batas. Sa kanyang liyam na ipinadala Martes kina Escudero at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Escudero,
Hinimok ni Pangulong Marcos ang mga mambabatas na mabilisan ang pagpasa sa 2025 GAB upang matiyak ang walang putol na operasyon ng mga kritikal na tungkulin ng pamahalaan. Garantiyahan ang paglalaan ng mga mapagkukunan ng piskal para sa mga mahalagang inisyatiba at pagganahin ang pamahalaan ng sapat na tumugon sa mga umuusbong na hamon. Ayon pa rin kay Romualdez, aaksyonan ng Kamara de Representantes ang kahilingan ni Pangulong Marcos na magpahayag ng tiwala at maaprubahan ito kasunod ng sertifikasyon ng urgent bilang tugon bumuto ang mga miyembro ng Kamara ng 285 at 3 na walang abstention para maipasa ang SB 10800 sa araw ding inaprubahan nila ang 2025 GAB noong Miyerkules ng gabi. Sa kanyang talumpati bago pa ang adjournment ng sesyon, binigyan din ni Romualdez ang kahusayan ng mambabatas ng Kamara na binibigyang diin ang kanilang pangako sa pangangalaga sa pambansang interes. Pinuri niya ang mga miyembro ng Kamara sa kanilang sigasig na kahandaan at masusing pagsisiyasat sa panukalang 2025 budget na humantong sa agarang pag-aproba nito sa ikatlo huling pagbasa. Ang panukalang budget ay bumubuo ng 22% ng gross domestic product ng bansa na 10.1% pagtaas mula sa 5.768 trilyong budget para sa taong ito. Alas 11:23 ng umaga. Ito ay hatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo. National News. DPWH naglunsad ng online exhibition permit sa 3 rehiyon. Round 1. Ready, go! Sinimula na ng Department of Public Works and Highways ang online application at S1 sang exhibition permit at 3 rehiyon bilang bahagi ng pagsusulong ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. na i-digitize ang serbisyo ng gobyerno. Ayon pa rin kay DPWH Secretary Manuel Bunuan, ang 3 buwang pilot test ng Permit S1 applications system ay kasulukuyang ipinatutupad ng National Capital Region, Central Visayas at Davao Region. Ang sistema ay sumasaklaw sa mga permit na ng paghuhukay para sa mga pambansang kalsada at mga utility sa kahabaan ng mga kalsadang iyon. Sa aplikasyon, maaari nating mapabilis ang proseso ng pagbibigay ng permit dahil sa aming mga kliyente ay maaaring gawin ang lahat ng online mura sa pagsusumiti ng mga kinakailangan na dokumentaryo hanggang sa pagkuha ng permit na may natatanging QR code, sabi ni Bunuan. Na binibigyang diin ang kahusayan ng bagong sistema, ang pilot na tumatakbo mula September 2 hanggang October 6, 2024 ay nagpapahintulot sa mga kliyente ng DPWH mga rehiyon ng pagsubok na gamitin ang sistema sa https://pia.dpwh.gov.ph. Higit pa sa excavation permit, malapit ng hawakan ng PIA ang mga aplikasyon para sa setback clearance, extraordinary freight at grades attachment permit, lalo na pang palalawakin ang mga serbisyong ito. Ang aming PIA ay streamline ang pamamahala ng mga permit sa paghukay, ganap na sumusuporta sa mandato ng kagawaran para sa paghuhusay ng kahusayan at transparency. Hinihikayat namin ang mga stockholder na gamitin ang magagamit na sistema upang mapabilis ang pagproseso ng kanilang mga aplikasyon, dagdag ni Bunuan. Target sa unang bahagi ng 2025 ang pagpapatupad ng programa sa buong bansa. Alas 11:26 ng umaga, ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV, Radyo na, Dyaryo pa. Sheila Guo ipinapatapon matapos malutas ang mga lokal na kaso ayon sa BI. Round 1. Ready, go! Sinabi Webes ng Bureau of Immigration na si Sheila Guo, kapatid ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo, ay i-deport lamang kapag naresolba na ang mga lokal na
nahukuman ang lahat ng kasong legal laban sa kanya. Hindi natin may papatupad ang kanyang deportation kahit na matagpuan siyang deportable ng Bureau of Immigration hanggat hindi paganap na nare-resolba ang kanyang mga lokal na kaso. Pahayag ni BI Spokesperson Dana Sandoval sa New Pilipinas ngayong public briefing nitong Mebet. Sandoval noted deportation ang huling hakbang na ipapatupad. Tiniyak muna ang ganap na pagpapatupad ng hustisya sa loob ng bansa. Kasalukuyang nasa kustodiya ang National Bureau of Investigation si Sheila bagamat nananatili ang legal custody ng BI. Mananatili siya sa NBI hanggang sa matugunan ang kanyang mga kaso sa lugar. Pagkatapos nito ay maaari siyang ilipat sa BI Detention Center sa Bikutan. Sa walay na kaso interesado inaristo kamakailan ng BI ang isang 37 anyos na Chinese national na wanted dahil sa kidnappings na isinagawang operasyon sa Parañaque City noong September 23. Nahuli ang suspek sa kinilalang si Hu Yang sa Barangay Tambo sa tulong ng mga Chinese authorities at Parañaque City Police. Ang suspek na napunta rin sa alias si Lin Xiao ay pinaghanap ng Public Security Bureau ng Jinjiang City, China dahil sa pagkakasangkot nito sa isang kidnapping syndicate na notorious sa pagtorture at pagpatay sa mga biktima nito. Ilan sa kanyang mga kasabwat ang nahuli noong unang bahagi ng taon ng Bureau of Immigration sa Metro Manila at Pampanga. Ang pasaporte ni Hu ay pinawalang bisa ng mga otoridad ng China. Mananatili siya sa nakustodiya ng lokal na pulisya habang nahaharap siya sa kasong legal na Pilipinas. Legal sa Pilipinas. Round Alas 11:29 ng umaga, ito yatid ng PBS or MM News TV. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Response. Minor phreatic eruption na itala muli sa Taal Volcano. Round 1. Ready, go! Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang isa pang minor phreatic eruption sa Bulkang Taal nitong Huwebes. Naitala ang pagsabog alas 12:39 ng gabi at nagbunga ng 2,400 metrong taas ng balahibo. Naitala rin ang Pelbox ang minor phreatic eruption noong Miyerkules. Ang phreatic eruptions ay normal para sa mga aktibong bulkan. Normal din sa ilang aktibong bulkan na magkaroon ng maraming phreatic eruption sa loob ng maikling panahon. Tulad ng Taal, sinabi ni Pelbox Director Teresito Baculcol sa Philippine News Agency. Aniya ang maaaring mabilis na mangyari ang phreatic eruption basta't makikipag-ugnayan sa tubig, ang mainit na bato o gas ng bulkan. Nagdudulot ito ng mga pagsabog na hinihimok ng singaw na naglalabas ng mga piraso ng singaw, abo at bato. May kabuuang 36 phreatic eruptions na ang naitala sa Taal mula pa noong Abril. Ang bulkan ay nasa ilalim pa rin ng Alert Level 1 na nangangahulugang biglang pagsabog na hinihimok ng singaw o phreatic lindol ng bulkan minor de edad na asphalt at nakamamatay na pag-iipon o pagpapaalis ng gas ng bulkan ay maaaring mangyari at panganib ang mga lugar na nasa loob ng Taal Volcano Island. Ang permanenteng danger zone ng Taal mariing inirekomenda ng Pelbox na huwag nang ituloy ang TBI dahil maaaring mangyari ang phreatic eruptions anumang oras kahit sa alert level 0. Alas 11:31 ng umaga, ito yatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansiya totoo, National Newspaper. Ito ay sa pagtataguyod ng Gold9 Plus Probiotics. Ito ay sa pag-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Gold9 Plus Probiotics at ng Insensitive Cotes. Samantala, PNP, pinababalik ang mga police escort ng Pulbets. Round 1. Ready, go! Inihayag ng Philippine National Police na ibabalik nila sa kanilang unit ang mga police escort na may mga kaanak na tumatakbo sa may
na tumatakbo sa May 2025 elections. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jen Pardo, bahagi ito ng pagsisikap na protektahan ang mga pulis mula sa partisan politics. Ang mga miyembro ng PNP ay obligadong magdideklara kung mayroon o wala silang kamag-anak na tumatakbo sa anumang posisyon sa politika. Ngayon darating na Mayo 2025 bilang bahagi ng ating SOP o ang Standard Operation Procedure, Pardo sa isang press conference sa Kamkrami. Aniya may mga natukoy na pulis ang PNP na may mga kamag-anak na tumatakbo sa eleksyon sa susunod na taon. Lalo na sa lokal na antas doon sa mga pulis natin may mga kamag-anak po, mga relatives o mga kakilala o tatakbo doon sa kanilang place of assignment ay ililipat po yan at ngayon ay nagigi-imbentaryo na po yung ating DPRM. Director for Personnel and Records Management at pinapadeclare na rin yung kung sino yung may mga kamag-anak, sabi niya. Aniya sakop ng recall ang mga pulis, escort na nakatalaga sa mga politiko at pribadong individual na tatakbo sa eleksyon sa susunod na taon. This early, nag-warning na ang ating Chief PNP na hindi po natin pahintulutan na magkaroon po at magamit po yung ating pagiging pulis para maimpluwensyahan itong darating na eleksyon sa darating na May 2025, sabi niya. Ang election period ay magsisimula sa pag-file ng Certificate of Candidacy or COC sa October 1 hanggang October 8. Binigyan din ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil ang responsibilidad ng PNP na itaguyod ang batas at kaayusan ng walang anumang bias o political partisan na inuulit na ang sinumang opisyal na matatagpo ang makikibahagi sa mga aktibidad ng partisan o nakompromiso ang integridad ng pulisya ay haharapin ng naaayon. Hindi namin papayagan ang sinumang opisyal na makompromiso ang aming pangako na neutralidad at patas anumang anyo ng panghihimasok sa politika, tuwiran man o di tuwiran ay matutugunan ng mabilis at mapagpasyang pagkilos, sabi niya. Ang aming layunin ay upang mapamahatid ng isang ligtas na kredibleng halalan sa pagkipagtulungan ng publiko at dedikasyon ng ating kapulisan. Matagumpay tayo sa pagtiyak na patas at mapayapa ang 2025 elections, sabi niya. Alas 11:25 ng umaga, ito yatid ng KBS or MM News TV, Radyo na Dyaryo pa at ng ating palatuntunang gabay at patnubay. Samantala, barko ng Philippine Coast Guard nagpapatrolya ngayon sa Escudasol. Round 1. Ayon sa isang ranking National Security Council official nitong Webes, isang barko ng Philippine Coast Guard ang nagpapatrolya ngayon sa Escudasol sa West Philippine Sea. Taliwas ito sa mga pahayag ng ilang sektor na nagsabing sumuko na ang Pilipinas sa mga sinasabi nito nang bawiin ang BRP Teresa Magbanua ng Philippine Coast Guard noong unang bahagi ng buwang ito, ayon kay NSC Spokesperson Assistant Director General Jonathan Malaya sa isang panayam sa radyo DCWB. Definitely, I can say with confidence na hindi po tayo umatras dyan in the sense na parang ibinigay natin sa China, nagkaroon lang po tayo ng repositioning, dagdag niya. Ayon kay Malaya, kailangan ng mga tauhan ng supply provision at ang barko ng ilang repair dahil sa pinsalang naranasan sa Reming incident noong nakaraang Agosto. Dagdag pa niya, nilinaw ni National Security Advisor Eduardo Año na magkakaroon ng relief ship para sa BRP Teresa Magbanua. Ang Escudasol ay nasa 75 nautical miles ang layo mula sa Palawan at nasa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. May Coast Guard vessel na po tayo na nagpapatrolya sa Escudasol. So ang ginagawa naman po ng ating Coast Guard vessel na ay bantayan, siguraduhin na walang reclamation, siguruhin na walang illegal na nangyayari diyan sa Escudasol, sabi ni Malaya. Hindi nagbibigay ng tiyak na detalye si Malaya para sa mga kadahilanan pang seguridad sa operasyon at upang maiwasan ang telegraphing plan at intention ng sa China.
So nagkaroon po kami ng shift sa aming communications na hindi na po natin ipapaalam, but we can assure the Filipino people na hindi po natin ibinigay ang escudasol, dagdag niya. Alas 11:37 ng umaga, ito'y hatid ng Balitang Kasado. Ang payagang balansi at totoo, National Newspaper. At sa pagtataguyod ng Golden Plus Probiotics. Ito ang sa pag-i-endorso ni Dr. Ariel T. Bayra ng Golden Plus Probiotics at ng Insensitive Potes. Mabilis na oras ng pagproseso nakita sa bagong hub ng application ng US Visa. Round 1. Ready, go! Ang mga aplikante na nagproseso ng kanilang US Visa ay aabutin lamang ng mas mababa sa 10 minuto upang tapusin ang unang dalawang hakbang na kanilang aplikasyon sa sandaling buksan ng bagong US Embassy Visa Application Center sa Sabado. Ang BAC sa Pargal Building sa Parañaque City ang bahala sa koleksyon ng larawan, fingerprints at dokumento ng isang visa application bago ang interview sa US Embassy sa Roas Boulevard. Sa pagbubukas nito, ang mga aplikante na nag-book mula September 28 pataas ay kailangan kumuha ng 2 appointment slot. Isa para sa BAC at isa naman para sa interview. This is one way that we will make our consular operations a little bit efficient, and because of more efficiency will be able to further meet ever-growing consular commands. Dito sa Pilipinas, sinabi ni US Embassy Consular Section Visa Chief Rob Romanowski sa isang panayam nitong Webes. Ang US Embassy sa Manila ay nagproseso ng higit sa 300,000 non-immigrant visa sa 2023 na lumalabag sa pre-pandemic figure na 206,000. Ayon kay Romanowski na inasahan ng embahada na sa lalong tataas ang bilang na ito ngayong taon. Ang mga aplikante na mag-book ng kanilang appointment sa September 28 onwards ay maaaring ma-access ang bagong appointment system ng embahada. astraveldocs.com/ph. Ang mga aplikante na naka-schedule ng visa interview bago ang September 28 ay hindi maapektuhan at dapat ay dumiretso sa kanilang appointment sa embahada. Ang rate ng pag-aproba para sa mga visa na hindi emigrante sa US Embassy ay tungkol sa 80% at mas mataas para sa mga visa ng emigrante tulad ng nakaraan. Pinayuhan ni Ramonowski ang mga aplikante na nagbabalak na bisitahin ang US. Maging tapat, maging mahanda, iyon ang mga common features ng visa interview para sa mga taong pupunta lang para sa pansamantalang paglalakbay. Kailangan mong ipakita ang iyong paglalakbay sa Estados Unidos ay lehitimo at mayroon kang intensyon na bumalik sa iyong sariling bansa, sabi niya. Bago ang pagbubukas ng BAC, inaalalahanan ng embahada ang mga aplikante na bawal ang electronic device sa loob ng pasilidad, kabilang ang mga telepono, vape, tablet at laptop. Alas 10:40 ng umaga, ito yatid ng Kasado Broadcasting Service. RMM News TV, radyo na dyaryo pa. Ito ay kasapi ng The United Multimedia International Press Corps. Samantala, line-up ng administration 2025 senatorial slot inihayag ni PBBM. Round 1. Ready, go! Ipinayag nitong Huwebes ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang 12 prospective senatorial candidates ng administrasyon para sa 2025 midterm election. Ang 2025 senatorial state ay ibinunyag sa ginanap na alyansa para sa bagong Pilipinas Convention 2024 sa Philippine Internal Convention Center sa Pasay City. Ang line-up ay binubuo ng mga kandidato mula sa iba't ibang partido pampubliko, kabilang ang Partido Federal ng Pilipinas, Lakas Christian Muslim Democrats, National People's Coalition at
Nacionalista Party. Kabilang dito ang kapatid ni Pangulong Marcos na si Senator Amy Marcos mula sa NP kasama ang kanyang mga kapartido na sina Senator Pia Cayetano at Deputy Speaker at Las Piñas City Representative Camille Villar. Inihayag din ni Pangulong Marcos ang kanyang suporta sa dating senador na si Manny Pacquiao, Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr. at Senate Majority Leader Francis Tolentino na miyembro ng PFP. Inendorso rin niya sina Senador Ramon Bong Revilla Jr. at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo ng Lakas CMD. Kasama rin ang senatorial ticket ng Administrasyong Marcos sina Senador Manuel Lito Lapid, dating Senate President Vicente Soto III at dating Senador Panfilo Lacson at Makati City Mayor Abi Binay ng NPC. Marcos both said para sa kakayahan ng kanyang ginustong mga kandidato sa pagkasenador sa nagsasabi na sila ay nakakatulong sa kanya sa pagkamit ng kanyang mga layunin para sa bansa. Nagpayag siya ng pag-asa na ibubuto sila ng mga Pilipino electorate dahil ginagarantiya niya na ang line-up ng administrasyon ay naninindigan para sa interes, kapakanan at karapatan ng mga Pilipino. Binigyan din ni Pangulong Marcos na sa alyansa para sa bagong Pilipinas hindi na magkakaroon ng mga politikal na gulo at pagkakahati-hati lalo na sa panahon ng halalan. Ito ay isang kilusang bayan na magbubuklod at pinakamalawak na person ng mga nagmamahal sa inang bayan na ikakampanya ang isang programang pangkaunlaran na walang maiiwanan, pagsasamanahin ang 12 magigiting na Pilipino na may taglay na sipag at galing para maging pinuno, sabi niya. Sa kanilang kalidad at karanasan, mataas ang aking kumpiyansa na sila ay ating magiging katuwang sa ating pagsulong at sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa. Atin po sila ay samahan at suportahan, dagdag ni Pangulong Marcos. Ayon kay Navotas City Representative Toby Tiangco na magsisilbing campaign manager ng Senate State, ang pangunahing konsiderasyon na sa pagpili ng mga taya ng administrasyon ay ang kanilang suporta sa legislative agenda nito na naglalayong mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. So ang mahalaga dito ay talagang suporta at naniniwala sila na ang plataforma ng bagong Pilipinas iyan ang magpapaunlad sa buhay ng bawat Pilipino, sabi niya. Sa mga reporter sa isang chance interview, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na very confident siya sa winnability ng senatorial bets ng kasalukuyang administrasyon. Samantala, sinabi naman ni Abalos na magbibitiw siya bilang DILG Secretary sa araw na mag-hain siya ng kanyang Certificate of Candidacy. Ilang personalidad ang itinuturing ng kapalit niya pero ayaw niyang ibunyag ang kanilang pagkakakilanlan, dagdag pa niya. Nasa Pangulo na po ito, sabi niya sa isang interview pagkatapos ng event. Siguro 1 week or 1 end o half week or 2 weeks lang ang pinakamadalas na sa akin, but after this wrap up ko na lang yung mga trabaho sa DILG. Ayon kay Binay, sumali siya sa alyansa para sa bagong Pilipinas upang suportahan ang mga proyekto ng Administrasyong Marcos. Gayon din ang pagbibigay kapangyarihan sa lokal na pamahalaan. Ayon pa rin kay Villar, ang bagong alyansa ay magbibigay daan sa lahat ng senatorial aspirants na magkaisa sa pagtulong sa mga Pilipino at pagtugon sa lahat ng problemang bumabagabag sa bansa. Ang election period ay nagsisimula sa pag-file ng Certificate of Candidacy sa October 1 at 8. Sa chance interview ng Palace Reporter, sinabi ni Presidential Communication Office Acting Secretary Cesar Chavez na inaasahang magsasagawa ng assembly si Pangulong Marcos kasama ang kanyang preferred senatorial candidates kahit minsan sa isang linggo. Alas 11:46 ng umaga, ito yatid ng Balitang Kasado, ang payagang balansi at totoo, National Newspaper.
Samantala, tuloy-tuloy lamang po ang ating balitaan. Alright, good morning kay partner, kay Kuyang Jerry Arroyo Acuno. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay at pagtangkilik sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Likewise, ganun din kay Kuyang Rodrigo Dagar. Thank you, partner, sa inyong patuloy na pagtataguyod at pag-antabay sa ating palatuntunang gabay at patnubay dito sa Kasado Broadcasting Service, RMM News TV, Radyo na Dyaryo pa. Samantala, PH, kailangan ng komprehensibong missile defense system ayon kay AFP Chief. Round 1. Ready, go! Kailangan ng Pilipinas sa komprehensibong missiles defense para sa lubos na maprotektahan ang teritoryo nito sa ilalim ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. nitong Merkules. Tinanong si Browner kung balak ng militar na kumuha ng mga version ng medium range capability Typhoon missile system na gawa ng US bilang bahagi ng patuloy na AF modernization program. Not only the Typhoon but also other missile systems kasi kailangan natin ng comprehensive air defense and maritime defense system, sabi ni Browner. Aniya, nais niyang manatiling forever and Typhoon sa Pilipinas sa kabila ng panawagan ng China na bawiin ito dahil stabilize o mano nito ang kapayapaan sa rehiyon. Ang pag-withdraw o patuloy na pananatili ng Sandata ay depende sa Pilipinas at US Mutual Defense Board Security Board. Sinabi ni Browner na sa hiniling na siya ang US sa bagay na ito at ngayon ay naghihintay sila ng tugon. Ang Typhoon missile system ay may kakayahang pagpaputok ng Tomahawk land attack missile at ang standard missile 6 at pinaniniwala ang may saklaw na labis sa 1,000 milya. Ito ay idinideploy sa Hilagang Luzon bilang bahagi ng salaknib exercises sa pagitan ng mga unit ng Pilipino at Amerikano. Ang KADSI na naglalayong tugunan ang mga banta sa teritorial na integridad at karapatang soberanya ng Pilipinas ay nananawagan na maging epektibo ang mas maraming sasakyang pangipapawid, barko at iba't ibang sistema ng missile na sa sandaling makuha ang mga assets na ito at operasyon. Sinabi ni Browner na ito ang bubuo ng tinatawag na integrated defense. Ayon pa rin kay Browner, ang 5th Asian Defense Security and Crisis Management Exhibition and Conference mula September 25 hanggang 27 ay makakatulong sa pagpapalakas ng kakayahan ng AFP sa pagtatanggol nito. Dumalo si Browner sa nasabing aksyon Miyerkules sa World Trade Center sa Pasay City. Ang ADAS 2024 ay nagbibigay ng isang mahalagang lugar para sa pagpapahusay ng aming mga kakayahan sa pagpatatanggol at seguridad sa pamamagitan ng paggalugad ng mga makabagong teknolohiya at pagtataguyod ng pagipagtulungan sa mga international na kasosyo, sabi niya. Alas 11:50 ng umaga, 10 minuto na lamang bago mag-12 ng tanghaling tapat. Samantala, PH pinuri sa pagsulong ng ugnayan ng EU dahil umaasa si Marcos sa marami pa siyang magagawa. Round 1. Ready, go! Pinuri ng Pilipinas na mahusay ng paggawa nito sa pagsulong sa relasyon nito sa European Union, isa sa mga nangungunang development partner ng bansa. Sa isang pulong sa Malacanang Merkules, sinabi ni EU Ambassador Designate Rio Massimo Santoro kay Pangulong Ferdinando Marcos Marcos Jr. na maayos sa pakipag-ugnayan ng Philippines sa EU upang lalo pang mapalakas ang kooperasyon. Ayon pa rin kay konkretong saksi na napakagandang gawain na nagawa ng Pilipinas na kanilang kapasidad, coordinator sa relasyon ng Europa, sabi ni Santoro kay Pangulong Marcos. Ayon sa CP sa isang balita sa Presidential Communication Office, malugod na tinanggap ni Pangulong Marcos ang bagong sugo ng EU sa Pilipinas na nagsabing inaabangan niya ang paggawa ng higit pa sa supranational political and economic union sa hinaharap.
malaki na ang nararating natin sa pagitan ng EU sa Pilipinas at inaabangan ko ang marami pang magagawa sa panahong nandito kayo sa amin ayon sa Pangulo. Ayon pa rin kay PCO, ang EU ay nasa ika-4 na mga deployment partners ng Pilipinas para sa official development assistance grants na may 8 patuloy na grant na nagkakalaga ng $221 milyong noong Miyerkules rin. Nakikipagpulong si Pangulong Marcos sa iba pang mga bagong itinalagang ambasador mula sa Ireland, sa Finland, na magkahiwalay na seremonya. Ipinahayag na Finland Ambassador sa HIA norminin ang interes ng gobyerno ng Finland na pagpalalim ng relasyon ng Pilipinas sa labor mobility na sumasaklaw sa parehong pagsasanay at mga pagkakataon sa edukasyon. Pinasasalamatan naman ni Pangulong Marcos ang pamahalaan ng Finland na pagtanggap sa mga Pilipino at pagpapalawak ng kanilang oportunidad sa Finland. Noon pa man ay napaka-welcoming ng inyong gobyerno ang lagi na lang nakikiramay sa ating mga nationals. So for that, nagpapasalamat kami. ESED noong Abril 2024, humigit kumulang 8,456 na Pilipino ang naninirahan sa Finland. Sa isa pang pulong, tinanggap ni Pangulong Marcos ang itinalagang embahador ng Ireland na si Emma Hickey. Ang Ireland ay literal na nasa kalahati ng mundo mula sa Pilipinas at hindi ito ang maituturing mong traditional trading partners ng Pilipinas, sabi sa diplomat. Ang mundo ay nagbago sa isang mahusay na pakikitungo, ang gayong physical na distansya ay tila nawalan ng kahalagaan. Kailangan ngayon na makisali sa bawat bahagi ng mundo. Ay pinagdiriwang ng Pilipinas at Ireland ang ika-40 anibersaryo ng relasyong diplomatiko noong Hulyo. 6 na minuto bago magtanghaling. Bago mag-12 ng tanghaling tapat. Samantala, dumako naman po tayo sa balitang probinsya. Self-pest poisoning na lason ang 31 residente ng Samar. Round 1. Ready, go! Hindi bababa sa 31 residente ng Parasan sa Daram, Samar ang nagkasakit ng matapos kumain ng selfies na nahawahan ng red tide, inuulat ng Department of Health DOH nitong Huwebes. Sa mga biktima, 20 ang isinugod sa Samar Provincial Hospital at Katbalugan City nitong Miyerkules, habang 11 naman ang ginagamot sa Rural Health Unit dahil sa minor symptoms. Ang mga residenteng ito, kabilang ang 8 bata, ay kumonsumo ng green mussels na naani mula sa coastal waters ng Sumaraga, Samar. Isa sa mga katawan ng tubig na positibo na nakakalaso na red tide ayon kay Jelen Lopez Malibago, DOH Eastern Visayas Regional Information Officer or DOH Eastern Visayas Regional Information Officer. Nakaranas ng sintomas ang mga pasyente, kabilang ang sakit ng ulo, pamanid ng katawan, sobrang pamanid, pagkahilo, pagsusuka at pananakit ng tiyan. Kasalukuyan namang isinasagawa ang karagdagang investigasyon. Sa ngayon, inikayat namin ang lahat ng nakikinig at sumusunod sa mga advisory na inilabas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, Malibago added. Sa lalawigan ng Samar, itinaas ng BFAR ang self-pest ban sa mga baybaying dagat ng Daram Island, baybaying tubig ng Sumaraga Island, Kambatutay Bay sa bayan ng Tarangnan, Irong-Irong Bay sa Katbalugan at Makweda Bay sa Iyabong, Mosyong Parana, San Sebastian, Calbiga, Pinagbakdaw at Hinabangan Towns. Ang iba pang mga lugar na may kumpirmadong red tide ay ang Matarinaw Bay sa General MacArthur, Inapundan, Hermane at Salcedo at Eastern Samar, at Cariga Bay sa mga bayan ng Batbangon, San Miguel, Barugo, Carigara at Pupukan sa lalawigan ng Leyte. Ipinagbabawal din ng pagbabawal ang pagtitipon, pag-aani, pangangalakal at pagkonsumo ng lahat ng uri ng shellfish. Ang mga isda, pusit, hipon at alimango ay ligtas para sa nagkukonsumo ng tao sa kondisyon na ang mga ito ay sariwa at gasan ng lubusan, at ang mga panloob na organo tulad ng gills
at bituka ay tinatanggal bago lutuin. Samantala, nakataas din ang mga lokal na red tide warning sa coastal waters sa Biliran Island, sa lalawigan ng Biliran, ang baybaying dagat ng Calbayog City, sa Samar ang baybaying tubig ng Leyte at Villarreal Bay sa Villarreal, Samar. Tinaas naman ang mga lokal na babala sa mga lugar na may nakabinbing resulta ng laboratory test mula sa BIPAR main office. Gayunpaman, hinihiling ng publiko na maging maingat sa pagkonsumo ng mga shellfish mula sa mga lugar na ito. Ang red tide ay nangyayari kapag ang ilang mga uri ng algae ay lumalaki sa labas ng kontrol. Ang pangalang red tide ay nagmula sa katotohanan na ang sobrang pagdami ng algae ay maaaring maging sanhi ng kulay ng tubig na maging pula. 2 minuto bago mag-ika 12 ng tanghaling tapat. Yan. Ito ay hatid ng Kasado Broadcasting Service, RMM News TV, Radyo na. Chat. Samantala, suspendidong alkalde ng Cebu City naharap sa 3 counts ng nepotism. Round 1. Lady, go! Inirekomenda ng Office of the Ombudsman ang pag-ain ng 3 counts ng nepotism laban sa suspendidong si Mayor Michael Rama. Nakitaan ng probable cause ang anti-graft body para sampahan ng kaso si Rama ng 3 kaso ng nepotismo o paglabag sa Section 3 ng Republic Act 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practice Act na nag-ugat ng kaso sa reklamo sa kinuha umano ni Rama ang 2 kapatid ng kanyang asawa bilang casual employee sa Cebu City Hall. Dahil sa Certificates of Live Birth, sinabi ni Elmer at Gumer ay makikita na sila ay magkakapatid at nakababatang kapatid ni Marilo. Kaya naman napag-alaman na ang kanilang appointment o ng mga respondente ay pinagbabawal ang nepotistic appointment, sabi ni Ombudsman sa 15 pahinang resolusyon nito. Ayon sa Ombudsman, unsubstantiated ang paliwanag ng suspendidong alkalde na surreptitiously made to sign the plantilla of casual appointment for Elmer and Gumer. Tulad ng tinatalakay sa itaas, ang plantilla ng mga casual appointment na nagpapahiwatig sa kanilang mga mukha ng buong pangalan ni na Elmer at Gumer, ang kanilang mga titulo ng posisyon at mga panahon ng trabaho bukod sa iba pa, ay malinaw na nagpapakita ng mga appointment ni na Elmer at Gumer sa nepotistic. Ang resolusyon ng Ombudsman ay nagbasa pa Junel sa SEDA at nagpatibay ng pangalang Inday Jose Chongbian Osmeña sa Facebook ang nag-ain ng reklamo laban sa suspendidong alkalde dahil sa umano'y nepotismo, grave misconduct at graft and corruption sa Ombudsman sa Quezon City noong Enero 24, 2023. Si Rama naman ay kasama sa 7 iba pang opisyal ng lungsod kabilang ang kanyang city administrator at si city assessors ay nagsisilbi pa rin ng 6 na buwang preventive suspension hanggang October 9 dahil sa umano'y hindi pagbabayad ng sweldo ng ilang empleyado ng City Hall. Ganap na 12 ng tanghali. Maligayang panananghalian po sa lahat ng ating mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, masarap po talaga ang higop sabaw. At sabi nga talaga kapag ganitong katanghalian, mainit na mainit yung iyong sinigang o nilaga. Talagang kitang-kita natin yung umiindayog yung usok. Talagang napakasarap niyan. Kaya dun sa mga senior citizens, talaga yan. Happy pananghalian sa inyong lahat. At sabi nga talagang ano po ba yung mga inihanda ninyong ulam ngayong pananghalian ng araw ng Biyernes? Siyempre, mas lalong masarap po yung magiging ulam nyo sa araw ng bukas. Siyempre, banding na po yan ang buong pamilya. At sabi nga, ang karamihan po ay wala sa mga pinapasukan o lalo na po yung mga estudyante. Siyempre, stay na po yan sa ating mga houses. Kaya sabi nga po, good luck sa inyong lahat. Samantala, takuan po naman natin ang balita mula sa ibang bansa. Round 1. Lady, go!
Hindi bababa sa 7 ang patay ng bombahin ng mga eroplanong pandigma ng Israel sa Gaza. Samantala, hindi bababa sa 7 Palestino ang napatay sa isang serye ng mga Israel airstrikes sa mga bahay sa buong Gaza Strip na napunit ng digma noong Webes. Sinabi ng Civil Defense Service, sinabi ng ahensya ng 5 tao, kabilang ang mga 2 bata ang namatay. Sa ilan pa ang nasugatan sa isang welga sa isang bahay sa silangan ng Khan Yuanes sa Timog Gaza Strike. Isang tao rin ang nasawi sa isang drone strike sa target ang isang bahay sa kanluran ng parehong lungsod at isa pa sa Abalya sa Hilagang Gaza. Idinagdag nito ilang tao ang naiulat na nasugatan sa artillery shelling at isang drone strike ng mga kampo ng Ripugi ng Nusheryat at Buriji sa gitna ng Gaza Strip ayon sa mga medics. Ipinagpatuloy ng Israel ang malupit na opensiba sa Gaza kasunod ang pag-atake sa cross-border ng grupong Hamas ng Palestino noong Oktubre 7. Noong nakaraang taon na kabilang ng resolusyon ng UN Security Council na nananawagan ng agarang tigil putukan, halos 41,500 katao, karamihan ay mga kababaihan at mga bata mula noon ay namatay at higit sa 96,000 o 96,000 ang nasugatan ayon sa mga lokal na otoridad sa kalusugan. Ang pagsalakay naman ng Israel ay nagpaalis ng halos buong populasyon ng teritoryo sa gitna ng patuloy na pagharang ng mga humantong sa matinding kakulangan sa pagkain, malinis na tubig at gamot. Ang Israel ay nahaharap sa mga akusasyon ng pagpatay ng lahi sa International Court of Justice dahil sa mga aksyon nito sa Gaza. Yan ang mga kabuoang mga balita mula sa buluwagan ng balitaan sa Studio 2, Studio 3 hanggang Studio 4. At syempre, sa pagtataguyod po ng ating mga masisipag na mga kolumnista at writer. At sa masipag po nating butihing publisher, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At lahat ng mga correspondent sa iba't ibang dako ng ating bansa at sa iba't ibang dako rin ng ating mundo. Partikular na rin po sa lahat ng ating mga magigiting at masisipag na mga nagroronda ng mga kasado patroller. At syempre sa lahat po ng ating mga nakatulong at nakaagapay dito sa ating technical site, mula kay Ate Del Santos, Ate Rose Marie Paderon Lauson, at sa lahat ng ating mga masisipag na mga kasado patroller. Tapos po ang ating pasasalamat at sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Ang KBS RMM News TV ay sumasahing papawid mula 8 hanggang 10 ng umaga, 10 ng umaga hanggang 12 ng tanghali. Ang ating palatuntunang gabay at patnubay ay patuloy po ninyong maririnig Lunes hanggang Biyernes. Siyempre ganap na 8 ng hanggang 10 ng umaga, 10 ng umaga o hanggang 12 ng tanghali. At siyempre, kasunod po niyan ang ating Bisayang Tisoy, ang isyu ng lipunan ni Kuyang Wayne Espino Lawson. Anyway, magandang umaga po sa lahat ng ating mga nakasubaybay at nagtiyagang sabing ay nakinig ng ating mahalagang mga balita mula sa KPP, Viva KPP San Benito. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa kay Kuyang Miguel Bourbon, kay Kuyang Sidi Santusidad, kay ating Liti Acebeda. Yan. And then kay okay. At syempre sa lahat po ng pakiangat lamang po ating ang para makita po natin ng gusto. Yan. Alright. Yan.
Ganon din kay Kuyang Rodrigo Dagar. Yan. Kay Kuyang Jerry Acuno. Si Maribel Rimuyan. Yan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik sa ating palatuntunang gabay at patnubay. Mulit-muli, pagpalang araw po sa inyong lahat ngayong araw ng Biyernes. At sabi nga'y maligayang panananghalian po at sabi nga'y happy weekend. At muli po ninyong mapapanood at masusubaybayan ang ating palatuntunang gabay at patnubay sa araw muli ng Lunes. Official time, ganap na 8:08 ng umaga. Siyempre po, ha? At siyempre, siyempre po, may pagtitipon po ngayong September 29. Diyan po sa ating pong tanggapan, ho, diyan po sa kay kay President Donato Billones, ho, diyan sa Cainta Rizal. At ito po ay sa ganap na 10:10 ng umaga. September 29, ang lahat po ng mga opisyal ng atin pong mga responsabling mga mamamahayag ang Rizal Media Press Corps. Yan. Ito ay sa pangunguna po ni Donato Billones. Yan, si Kuyang Donato, si Ate Pau de la Cruz, si Ate Aida Tagicana, si Kuyang Bernie Gamba, si Kuyang Alan Bordeos, Kuyang Dan Torbeles, Kuyang Arnold Namuco, Kuyang Wayne Lauson. Then, si Kuyang Jerry Acuno at si Kuyang J. Martin. Yan. Sila po ay talagang magkaka-tipon-tipon dyan sa lugar na kung saan naroroon yung ating butihing presidente na si Kuyang Donato Billones. Alright, mga kababayan at mga kapanalig, mga kaibigan, kabrad, at mga kapwa Pilipino. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At syempre, maligayang pananangalian mulit-muli. Higop abaw para lakas katawan. Alright. Sumainyo ang magandang araw ngayong araw ng Biyernes at maging, sabi nga'y maging happy kayo ngayong weekend. Yeah. Alright, mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig at nanonood dito sa KBS RMM News TV. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong paggabay at pagsubaybay sumigit kumulang na 2 oras ng ating pagtatanghal dito sa ating palatuntunang gabay at patnubay, dito sa ating himpilan ng mga responsabling mga mamamahayag. At syempre sa pangalan rin po ng ating station manager, Kuyang Alan Valenzuela Bordeos. At syempre ito naman po yung abang lingkod, ang kuya ng lahat. Ang mendo rin yung Midnight Boy, bagamat hindi naman gaanong kagwapuan, sigurado namang ito inyong maasahan. Ang inyong Kuyang Arnold Acebeda Namuco. At
at mulit-muli ay magbabalik sa araw ng Lunes upang maghatid ng mga mahalagang mga balita at mga impormasyon at mga putok na balita. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating dakilang lumikha. Adios, babalos, amigos. Bye-bye! Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay. Habang mabigyan naman ang may 110 mga trabahador sa barangay.